Binarikadahan ang entrada ng Senado at bahagi ng Jose Diokno Boulevard kanina, lalo na nang may napadaang mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Nakatutok si Ian Cruz. Biglang nagtakbuhan ang mga pulis para barikadahan ang entrada ng Senado pasado alas 11 ng umaga. Napadaan kasi ang motorcade ng Duterte supporters sa kahabaan ng Jose Diokno Boulevard. Kaya saglit lang, nabarikadahan ng mga pulis ang kalsada sa harap ng Senado. Mahigit 1,000 pulis ang idineploy rito ngayong araw ng kasarinlan. Pero maximum tolerance pa rin ang pinaiiral nila kahit naka-full alert status. Naka-heightened security alert naman ang Senado kasunod ng intelligence info mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may nagbabalak umanong manggulo sa Senado. Posibleng may kinalaman umano ito sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico, bagay na pinasinungalingan ng kanilang abogado. Nakipag-ugnayan na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya para beripikahin ang umano'y banta. Hininga namin ng update dito ang Direktor ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Tuloy-tuloy po yung monitoring natin sa mga sinasabing security threat and of course marami kaming nababasa sa social media about nagsi-circulate nga po na report about it, and because of that we have enhanced our security po sa labas sa langit. May mga ralisa pa ring nagbabalik sa Diokno Boulevard malapit sa Senado at nagdala pa ng kabaong na simbolo ng umano'y pagkamatay ng demokrasya kasabay ng pagnanakaw umano sa kabanang bayan. Yan ang huling piling ng ating namatay na kapatid, mamatay na lahat ng magnanakaw. Handa namang mag-adjust ang NCRPO kung kakapalang bilang ng ralista. Dito po kasi sa Senado, dumadami po yung ng rallyista pag umabot po ng hapon hanggang gabi. So from there on, i-base din po natin yung deployment natin kung gaano karami yung nagrarally. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Doble dagok ang kinakaharap ng mga kababayan natin sa General Santos City na bukod sa aftershocks ay nakakaranas din ng masungit na panahon. Marami pa namang nakatira sa mga tent at trapal. Hinatiran sila ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Sa open grounds ng Barangay Hall ng Buayan, General Santos City, pansamantalang tumutuloy ang mga residente ng Purok, Minanga, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Tulad ng pamilya ni Delia, naabutan namin siyang naglilinis ng tent. Hindi na raw ligtas ang kanilang bahay na may malalim na bitak ang sahig. Bukod sa aftershocks, dagdag pahirap sa kanila ang masamang panahon. Mahirap talaga, dito kami ngayon, lalo na ulan. Tapos yung bahay namin doon, yung sahig, 4 na biak. Nauna nang binawi ng FIVOX ang itinaas nitong tsunami warning, pero nangangamba pa rin ang mga nakatira malapit sa dagat. Yan ang tinatakutan namin. Kasi nabiyak mo yung amang sahig namin, maglaki ang tubig, talagang papunta talaga kami sa dagat. Kaya dito na lang muna kami pansamantala. Mabilis namang pinaguho ng lindol ang kusina ng kanyang kapitbahay na si Ronnie. Pinag-ipunan pa naman din daw niya ito sa pamamasada. Pawis, init, overtime paggabi, magbiyahe. Tapos ganun-ganun lang ang mangyari. Sa isang iglap, mawala yung pinaghirapan mo. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga kababayan nating nilindol. Sa tulong ng ating mga volunteer at partner, nakapaghatid tayo ng food packs, tinapay at inuming tubig sa 20,000 individual sa General Santos City, Glan at Malapatan sa Sarangani. Mga kapuso, kailangan pa po nila ang ating tulong. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier.
Pwede rin via QR code ng GCash or Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Posibleng may dagdag bawas muli sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Posibleng magmahal ng 50 sentimo ang presyo ng litro ng gasolina. Posible namang bumaba ng 3 piso at 50 sentimo ang presyo ng litro ng diesel. Base po yan sa umiiral na presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Pero ayon sa industry source, hindi pa yan pinal at posibleng tumaas pa ngayong isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Samantala, base sa ulat ng Bloomberg, nakatakdang makaubo na ng peace deal ang Amerika at Iran sa G7 Summit sa susunod na linggo. Sabi naman ng MER, news agency ng Iran, nakatakdang sumendro ang kasunduan ng Iran at Amerika sa pagbubukas ng Strait of Hormuz, pag-alis ng mga multa sa krudo at pag-atras ng puwersa ng Amerika mula sa Iran. Mga kapuso, hindi biro ang isinakripisyo ng ating mga ninuno para po sa ating kalayaan. Pero kahit sa panahon ngayon, marami pa rin gustong lumaya o magpalaya ngayong araw ng kasarinlan. Ano kayang kalayaan ang mga nais pang ipaglaban ng mga Pinoy? Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Mark Salazar. 128 taon na mula nang una nating idiniklara ang kasarinlan. Matagal na nating winagayway ang kalayaan. Pero taon-taon, ang tanong pa rin, totoo ba tayong malaya? Kahit sabihin na independent na tayo, politically, hindi talaga madi-deny na ang laki pa rin ng impact ng mga nangyayari sa ibang bansa sa lipunan natin. Tulad na lang dun sa ngayon, sa oil, sa gas. Talagang, kaya ko masasabi na lahat tayo bilang Pilipinas hindi pa malaya. Para kay Benjamin na lumuwas sa Metro Manila mula Mindoro, hirap tayong makalaya sa kahirapan dahil sa gumagapos sa ating katiwalian. Gaya ko sa susunod na henerasyon ng pamilya ko, di ba? Maghihirap tayo. Sasipag naman po, kaya namang umunlad. Kaso nga lang, ay kung ang mga nanunungkulan ng mga korap, wala din po. Hiwalay paan nila sa kanya-kanya nating personal na pagsubok, kaya tinanong ko ang ilan kung saan pa nila gustong lumaya. Yung pagiging malaya sa mga ekspektasyon ng iba para sa akin, yung kalayaan para mag-pursue ng kung ano talaga yung mga gusto kong gawin sa buhay. Pagdating sa ibang tao, kaya ko silang unahin kaysa sa sarili ko. Mapa-family, mapa-friends, kahit ibang tao. Ayun po. Gusto kong kumawala sa ganong system. Si Ralph hinihintay ng lumaya sa pag-aaral para makahanap ng maayos na kabuhayan. Nalipas ko na yung struggle ko, which is third year po ng college ko po. So, pa-fourth year na po ako. Kailangan ko lang po mas husayan ang aking fourth year para makapasok syempre ako sa college ko po. Meron namang nakalaya na sa malubhang karamdaman. Dati po, meron akong prostate, meron akong tubo dito, gano'n. Talaga? Merong bag dito. Tapos, nagmamaneho ko, merong bag, ganyan. Mga 2014, ganyan. At nakalaya na sa toxic relationship. Yes, nakalaya na ako. Actually po, 1 year and 4 months na nakalipas. Ano nangyari? Niloko ako. Naghanap siya ng iba, di ba? Mas masakit yon. Pero okay na po. Para sa mga anak mo, hahanapin mo yung kalayaan mo, di ba? Meron ding nakagapos sa bisyo, pero hindi pa handang lumaya. Inom lang. Ayaw mo ba lumaya sa pag-iinom? Hindi ko masabi. Bakit? Hindi ko masabi. Lang bisyo ko eh. Hindi mo maipapangako? Hindi. Ayaw mo palang lumaya. Naway makamta ng lahat ang kanyang kalayaan at ang lahat ay matuto rin magpalaya sa iba. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online sa kung anong kalayaan naman ang nais nilang ipaglaban sa panahon ngayon. Karamihan po sa mga netizen sinabing gusto na nilang lumaya mula po sa korupsyon, partikular sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Kalayaan din para sa iba kung may mapanagot na sa flood control scam, lalo yung mga matataas na opisyal. Para naman sa isa, kalayaan na makakuha ng patas na serbisyo mula po sa gobyerno. Kalayaan naman mula sa mga ganid at mapang-abuso sa kapangyarihan. Ang gustong makamit ng isang commenter, dapat daw na manaigang hustisya at hindi lamang selective justice. Kalayaan naman sa paghihirap ang isinusulong ng isa dahil sa mataas na bilihin, gasolina,
kuryente, pati na ang matinding traffic. Habang isang binatang commenter gusto namang ilaban ang kalayaan para makinto ang bullying sa mga paaralan. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 Oras. Hinangaan ng maraming netizens ang isang binatang nalitratuhang huminto at taimtim na inilagay ang kanang kamay sa dibdib nang marinig niya ang ating pambansang awit sa Maynila. Ano nga ba ang mga dapat gawin kung marinig na tinutugtog ang kauna-unahang official national anthem sa Timog Silangang Asya? Kuya Kim, ano na? Marami ang humanga sa binata sa viral photo na to na nalitratuhang huminto. Tumayo ng tuwid at nilagay ang kanang kamay sa dibdib nang kanya raw marinig na pinatugtog ang ating pambansang awit. Ang litrato, kuha ng empleyado ng pambansang museo na si Alvin sa kanilang flag raising ceremony nitong Lunes. During that morning, napansin ko yung estudyante. Sabi ko, nakakatuwa naman tong batang to na full attention siya. So, nung malapit nang matapos, binabas ko na yung phone ko and then biglang inopen ko and then snap kasi patapos na siya talaga. Pero hindi na raw nalaman ni Alvin ang pagkakakilanlan ng binata. Balak niya ngayon itong hanapin para bigyan ng gantimpala para sa pinamalas nitong nasyonalismo. Tinatry namin siyang hanapin. We're trying to give a small token from our cooperative. Ako personally na-inspire. But hindi ko na-expect na mag-viral siya. Let us continue to be proud being a Filipino in spite of everything that's happening in our country. Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba ng Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na nagkaroon ng sariling pambansang awit? Una itong tinugtog sa araw na to, 1898, nang pinroklama ang ating kalayaan sa Kawit, Cavite. Ang musika nagawa ng kompositor na si Julian Felipe. Wala pa noong liriko. Instrumental lamang ito na tinawag na Marcha Nacional Filipina. Noong 1899 naman, sinulat ni Jose Palma ang tulang Espanyol na pinamagatang Filipinas. Kalaunan inilapat ang tula sa musika ni Julian Felipe at ito ang naging unang liriko ng ating pambansang awit. Noong 1956 naman, sinalin ang pambansang awit sa wikang Pilipino. Ito ang bersyong ginagamit natin hanggang ngayon. Meron naman tayong batas sa Pilipinas na nagtatakda ng mga tuntunin tungkol sa ating mga pambansang simbolo. Kasama na rito ang ating pambansang awit. Ito ang Flag and Heraldic Code of the Philippines o Republic Act No. 8491. Ayon sa Republic Act 8491 o ito yung Flag and Heraldic Code of the Philippines, kapag pinatugtog na yung national anthem, kinakailangan na kantahin natin ito with fervor o yung may sigasig. Kinakailangan na tayo tumayo, tingnan natin yung Philippine flag o kung wala ito, tumingin tayo dun sa banda o conductor at ang isa sa mga pinaka-importante, ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib. Kaya tama yung ginawa nung estudyante dun sa nakita natin na picture. Sa pagbibigay galang sa ating pambansang awit, nabubuhay ang ating diwang makabayan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim, bumabati sa inyo ng isang maligayang araw ng kalayaan. Inalmahan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang proseso ng pag-aresto sa kanya kahapon sa kasong cyber libel. Sabi ni Singson, voluntaryo raw siyang pumunta sa korte para agad makapagpiyansa pero hindi raw tinanggap ng Quezon City Judge ang kanyang piyansa at iginiit na dapat muna siyang sumailalim sa booking procedure. Agad na daw kumalat ang kanyang booking photograph. Anya, isa raw itong tangkang ipahiya siya sa publiko. Pinarangalan ng GMA Network ng isa sa pinaka-respetadong journalism recognition program sa bansa, ang Pro Patria Journalism Awards. Nakatutok si Von Aquino. Pinarangalan bilang Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Kinilala ng isa sa pinakarespetadong journalism recognition program sa bansa ang mga taga-media na nagsisilbi sa bayan, itinataguyod ang katotohanan, pinapagtibay ang demokrasya at isinusulong ang pagiging makabayan sa pamamagitan ng responsableng pagbabalita. Through its commitment to truth, public service, and impactful journalism, GMA Network continues to set the standard for broadcast excellence in the Philippines. Congratulations, GMA Network! Ang parangal tinanggap ni GMA News Officer in Charge at Vice President for News Programs and Specials, Michelle S. Seva.
This recognition belongs to the thousands of men and women across the Kapuso network. It also belongs to the millions of Filipinos who turn to GMA in moments of triumphs and in moments of loss. Their trust is a privilege we never take for granted. Dagdag pa ni Seva, lumalakas ang demokrasya kapag may access ang mga mamamayan sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon. Ang parangalan niyang ito ay nagpapaalala na ang kalayaan ng mga mamamahayag ay hindi maihihiwalay sa kalayaan ng ating mga mamamayan. For freedom is sustained not only by those who fought for it, but also by the institutions that help keep it strong. A free and responsible press is one of those institutions. Asahan po ninyo na kami sa GMA News, dito po sa GMA Network, ay mananatiling walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Pinarangalan naman bilang Television Broadcaster of the Year si award-winning Kapuso journalist Atong Araulio. Journalism nowadays is a very difficult job to do. Facts are being challenged, disinformation is everywhere, and public discourse can sometimes be more distracting than illuminating. But our job remains the same, to ask questions, to follow the evidence wherever it leads, and to make sure that the voice of ordinary people aren't drowned out by the noise. I hope we will maintain the kind of level, the level of journalism, the truthful reporting that we undertake day in, day out, dahil you more than anyone else know that this is what we need in our country today. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Inaalam na rin ngayon kung may nalabag sa Anti-Hazing Act ang team building ng Ateneo, kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nakatutok si Ian Cruz. Naiuwi na sa Mindanao ang mga labi ni Rene Baterbonia, pero hindi natatapos ang paghahanap ng hustisya sa pagkamatay nila ni Divine Adili. Kabilang sa inaalam ngayon ay kung nalabag ang Anti-Hazing Act of 2018 sa team building sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nasawi ang dalawang Ateneo basketball players. Lahat ng mga coach at manlalaro ng Blue Eagles ay inisyuhan na ng subpina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police o PNP. Aalamin kung ang aktibidad ay nagdulot ng physical o psychological harm, pagkapahiya o panganib, mga itinuturing na paglabag sa Anti-Hazing Act. Ang hazing kasi ayon sa batas, hindi nililimita sa mga frat o soro, kundi sa kahit anong organisasyon sa paaralan o kahit nga sa labas ng paaralan. Pasok dyan ang isang varsity team. Gayunman, may isa pang kailangang basihan para masabing may hazing na naganap ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Not all deaths or physical injuries or psychological harm or abuse amounts to hazing. Hazing is hazing if it is a means or a requirement for admission into or a requirement for remaining in an organization, whether school-based or community-based. Sa ngayon, anya, ay di pa malinaw kung may ganyang impormasyon ng hawak ang mga otoridad. Ang dapat anyang matukoy kung requirement ba ang team building para manatili sa team. Well, if it is a team building lang and it is not a requirement for admission into the basketball team or a requirement for remaining in the basketball team, hindi hazing yon. But then again, normally yung team building talagang requirement yan. So we don't know. It depends upon clarification by Ateneo. Kailangan din anyang may magreklamo at magsabing may hazing nga. Kasi hindi rin naman pwedeng magsuspetso lang ang CIDG na walang basehan. Hindi rin pwedeng naisip lang nila yan and then i-investigate. Sakaling hindi pasok sa Anti-Hazing Act, may legal na pananagutan ba ang paaralan sa naganap na pagkamatay ng dalawang basketballista ng Ateneo? Yung manual ng institutions of higher learning
meron din silang liability. They have administrative liability. Under the Civil Code, if their negligence caused or contributed to the tragedy or to the injury, they can be held liable civilly also by the aggrieved party. Pero kailangan pa rin umanong ipakita na may ginawa o hindi ginawang Ateneo na nauwi sa trahedya. When it is purely an accident at wala naman silang kapabayaan, no? Walang pag-aabuso, walang negligence, they cannot also be held administratively or civilly liable. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kaugnay sa pagkalunod ng mga basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagsorry siya sa pamilya ni Baterbonia at Adili. Nagluluksa raw si Baldwin at ang koponan. Pero alam niyang mas malala ang pagdadalamhating nararanasan ng pamilya ni Baterbonia at Adili. Alam niyang bilang coach, ipinagkaloob sa kanya ang kapakanan ng mga manlalaro. Pero dahil sa nangyari, alam niyang nabigo siya bilang coach at leader. I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. And we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. Isang Filipino-British actress ang magde-debut sa big screen sa pamamagitan ng Hollywood superhero film na Supergirl. Siya si Eve Ridley na very proud sa kanyang Pinoy roots. Yan ang chika ni Athena Imperial. This does not look like this is gonna end well for you guys. Siya si Ruthie Mary Nog, isang alien farmhand na makakasama si Supergirl, na naghahanap ng hustisya para sa nasawing ama. Ang karakter na yan sa inaabangang Hollywood superhero film na Supergirl, ginagampanan ng 14-year-old na si Eve Ridley, isang Filipina-British actress. Ito ang kauna-unahang pelikula ni Eve. Kwento ni Eve sa panayam ni GMA News stringer Janet Nepales, surreal ang first time niyang pagsusuot ng costume ni Ruthie. I got to step into Ruthie's shoes and really transform myself into who I thought Ruthie was. From stunt training to filming, best experience para kay Eve ang naging paglalakbay niya habang ginagawa ang pelikula. There was 2 months of stunt training before we started filming, and I've never done any of that before. So I did martial arts, boxing, swords, staff training, everything, wire work. It was the most fun. I would do it a million times again if I could. Very proud din si Eve sa kanyang Filipino roots. My grandma grew up in the Philippines, so my mum is half Filipino. I really want to go to the Philippines someday. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.